Hello po, magandang araw mga farmland. Nandito po ako sa Cavite. So, ang property po ay located po sa Amadeo, Cavite, kung saan makikita po ninyo, ito po ay along po ng National Highway. Yan, so madaming nadaan at prime lot po yung area. Pwedeng-pwede pong gawing pang commercial. Pero ito po yung farm lot. Yan po yung way papunta po ng 13 Martires, Cavite. So, napakadaming nadaan na sasakyan dito. Yung way naman na yan, padiretso, yan po yung papunta ng Tagaytay. So, malapit po yan sa Tagaytay, sa iba pa pong mga pasyalan, resort, hotel and restaurant dyan, tsaka mga view deck. So, kung mapapansin ninyo, meron na din pong commercial area dito kung saan meron pong hardware. Ito po yung property. Yan po yung bahay. Gated po at along po siya ng kalsada. Yan nga po yung National Road. Yan. May bakod na po ang property, kabuuan. Yung bahay po, pansamantala, hindi ko po yan napasok gawa ng wala po yung owner dito, nasa kanila po yung susi. Yan, libot po ng bakod na pader at saka po may gate na. Yung bahay po ay 3rd floor. 6 po ang kwarto. So, maaari ko po may ipakita yung mga picture ng bahay kasi po, sinend naman po ng may-ari ng lupa. Kompleto na po dito, ilaw, kuryente, tubig, at ang kagandahan nga po, very accessible po ng sasakyan. So, malapit lang po sa lahat. Yan, may katabi na po talaga ng mga commercial area. Libot po ng bakod na pader. Yun po yung pinaka bakod at ito yung isang bahay. So, dalawa po yung bahay. May sukat po yan na 415 square meter po ang floor area. May bakod po dyan gawa po ng mga aso dati. Yun din po yung kanilang water tank sa likod po ng bahay. At libot nga po ng bakod na pader. Yan po yung pinaka kabuuan po diyan sa may bahay. Ayan. Madami po itong tanim na prutas, mga fruit-bearing trees, at saka po mga pine tree. Yan po yung pine tree. Yan, sobrang dami kaya po napakalamig po sa lugar, sa location. Sobra pong dami ng puno. Yan, tara pasukin po natin ang loob po ng property. Ayan mga farmland, nandito na ako sa papasok po sa may gitna ng property. Ayan, kita nyo naman, may bakod na pader, libot ng bakod na pader po. Ayan, yan yung mga pine tree. Ayan, dahil pong puno. So, kaya sobrang lamig dito sa area. Ayan. Meron po dito mga alaga na mga manok yung owner, yung mga native. Dito po inalagaan, kumbaga pampalipas inip, libangan po ng may-ari ng lupa, yung pag-aalaga po ng mga manok na native. Ayan. Ito po yung area kung saan sabi ko pwede pong magtayo ng swimming pool. Tapos lagyan lang ng mga cottage or depende nga po sa mga kakabili ng property. Yan. Diyan po yung pinaka-tinutuluyan ng caretaker. At nandyan po nakakulong yung mga alaga po niyang mga manok. Kitang-kita nyo naman, dahil pong tanim. Malawak, playground, pwedeng gawing swimming pool. Kung gusto po ng makakabili na maglagay po ng swimming pool sa area, pwede naman po. So, inuulit ko mga farmland, ito ay 15,482 square meter po na clean title. Located po ito sa Amadeo, Cavite po. At ang presyo po ng may-ari ng lupa mga farmland ay 120 million. So, kasi po ito po ay commercial area po ito. At nakakatuwa po kasi napakalapit po nito sa mga pasyalan. Yung Tagaytay, malapit po yan, ilang minutes lang po. Ayan po yung tinutuluyan ng caretaker. Madami pong prutas. May mga mangga, avocado. Ayan yung avocado, dahil pong bunga. Kaimito,
May rambutan. Meron din pong mga durian. Madami pong mga tanim na prutas. Ang dami po kasing tinanim ng owner. So, libang nilang magtanim. Gusto kasi nila ay farm. So, kaya po nila ibinebenta na yung property. Is gawa po ng sila po ay matanda na. Mag-stick na lang po sila sa maliit na property. Madami po kasi silang property mga ka-farmland. Yan po yung manok na kanilang inaalagaan dito. Yan, malaki. Para pong kaberba. Mga ganun. Ayan. Madami po kasi silang alaga. Meron po silang caretaker, isa po. Tara po ating libutin po ang kabuuan po ng property. So, yan po ay madami pong tanim na pine tree. Yan po, makikita nyo naman yung bakod na pader na andyan po yung perimeter fence nila. Yan, madami pong tanim madami pong bungang avocado. Yan po yung puno ng avocado. Yan, iikutin ko po kayo sa kabuuan po ng property. Yan. May mga ginawa po ditong tambayan para kung saan pwede po mga mag-relax dito sa area. Yan, dyan po yung mga kulungan ng mga manok. Yan po yung kanilang kulungan ng mga manok. Yan. May bako din po dyan kasi yan po yung pinakakulungan ng mga aso nila. Dahil may mga alaga nga po silang mga German Shepherd. So para kung sakaling may bisita po, hindi po basta-basta nakakawala yung kanilang mga aso. Kaya may mga bako dyan sa area. Pero na po, inalis na po nila yung kanilang mga alagang aso. Di na po sila nagbe-breed ng mga ganong aso. Yan, so hanggang dito po sa kabuuan o sa gitna ng property ay madami pa rin. Ayan, so nandito na kami sa may gitna ng property at ipapakita ko po sa inyo dito sa kabilang part. So nandito po kami kung saan madami pa rin pong pine tree na nakatanim. Yan. Kaya ang ganda dito tuwing December, para kang nasa ibang bansa. Ayan. Star fruit. And sa taas, meron pong mga mangustin. And meron pong rambutan. Yung tsaka po langka. So ayan, nakakatuwa kasi puros mangustin dyan sa area na yan. So mga farmland, kaya po yan nilagyan ng harang. Kasi dati po madami pong alaga na aso si Sir, yung German Shepherd po. Nilagyan po nila ng division para nandyan lang po yung mga aso. So pag may bisita po, hindi basta-basta nakakalabas yung mga aso. Ito yung mga mangustin. Kuya, namumunga na to? Opo. Madami pa pong fruit bearing. Yan, kita nyo naman. Libot ng bakod na pader. Yan, may chiko. Mangga. At mabolo. Ang tawag sa amin ay talang. Ito po yung kamagong. Papakita ko po sa inyo. Ito yung mabolo, pero kung tawagin sa amin ay talang. Ayan, may bunga siya. Yan, yung kahoy niya kamagong kung tawagin.
Flat and slope ang property pero nakakatuwa, maganda kasi siya. And then, ayan, may mga katabi na pong subdivision. Ayan. Ayan. Dami pong fruit bearing dito, nakakatuwa naman. Nasa syudad ka pero nakakatuwa kasi ang daming prutas. Yan, mga mangga, yung langka o mga balot na ng sako. Yan. Tapos hindi problema ang tubig. Ayan. And ayan po yung dati nilang bahay. So ito na yung naging kulungan nila ng mga manok. Ang reason po kung bakit na binebenta ng owner kasi matatanda na sila. Gusto nilang mag-focus na lang sa isang property para nga naman less stress na kasi senior citizen na po yung may-ari ng lupa, and then ang anak naman niya iisa lang, so mas okay sa kanila na mag-focus na lang po doon sa maliit na property. Ayan po yung mga kulungan nila ng mga manok. So yun yung libangan ng may-ari ng lupa. And ayan po yung katabi, subdivision po yan. May mga bahay na po. Katuwa naman tong antipolo na ito, ang laki. So presko, napakalamig po ng hangin. Dami nilang fruit bearing. Ayan yung dati nilang bahay. Ang sukat po niyan ay 100 square meter po yung floor area. So ang property po ay katabi po ng patay na creek. So may creek po dyan sa likod. Dami din pong kawayan. Yan. Hanggang dun pa po yung bakod sa ibaba. Tapos hanggang dito, madami din pong mga tanim na mangustin. May mga mangustin pa po dito sa area. Yan, ang ganda po nitong i-develop mga ka-farmland. Mga ka-farmland, ang presyo po nito ay 120 million. So, yun po yung asking price ng owner. Kasi nasa maganda pong location ng property. Pasensya na sa aking mga viewers dyan. Ito po ay presyo ng may-ari ng lupa kung saan hindi ko po pwedeng baliin. Yan po yung kanilang owner's price po yan. Ito yung unang bahay nila dito. Dami din prutas, ano? Diyan po ang durian. Yan. So, nandito na tayo sa taas. Kung saan marami pong fruit trees. Durian. Mangustin.
Ayun, hanggang dun pa. Tapa dun. Mahilig sila magtanim ng mga puno. Tsaka, kasi to dito puros ano naman, Minara tsaka mahogany. Ito yung dati lang bahay. Merong mga kailangan lang pong i-renovate. So hanggang dyan, sako pa po ng property yan. 15,484 square meter po na along National Highway. So yun po yung nagko-connect papunta po ng 13 Martires, Cavite at papunta po ng Tagaytay. Yan. So maganda po ito. Ganda ng location. And about po sa presyo, kakausapin niyo lang po yung owner tungkol sa presyo. Yan. So, meron din pong mga kawayan kung saan pwede din pong mapakinabangan. Pwedeng gumawa ng kubo, mga upuan, ng papag, ng lamesa, yung mga ganon. Yan o, ang dami pong durian. Yan. So, makikita niyo ayun yung pader. Libot ng bakod na pader. And, so sobrang baba din po ng anong durian. Ayan. Ang durian po pala pag namumulaklak para pong ano kayang tawag din parang ubas na green. Yan po yung pader. Hanggang dyan po yung property. Yan. Hindi po maiinip yung makakabili dito kasi nakakatuwa para ka din pong nasa probinsya. Parang wala kasi sa city kasi sa dami ng prutas. Yung floor area po ng bahay is 415 square meters po yun. Actually, dinevelop nila dito para gumanda yung kapaligiran. Kaya lang, sila nga po matanda na. Kailangan na nila ng konting relax. Kasi sa edad nila, sa ganito pong kalaking property, mahihirapan na po silang i-maintain. So, kung ang isang property naman ay kukuhaan mo ng maglilinis araw-araw, so, kumbaga, magagastusan ka lang palinis ng palinis. Pero, depende naman po kung gagawin nyo tong business, pang business. Ayan. So, andun yung pader niya. Ayan. May santol, kaimito. Mga rambutan.
So, dahil ngayon, tagbunga na naman ng mga rambutan. Kaya, pagbalik dito ng mga magbo-viewing, magti-tripping, ito po ay may bunga na. Yan, subdivision po yung likod. Exclusive subdivision din po. Ayan mga farmland, kung kayo po ay nagnanais bumili po ng property malapit dito sa Tagaytay, isa na po ito sa maganda pong i-offer sa inyo. Kung halimbawa pinaplano nyo pong magtayo po ng hotel, resort and restaurant, maganda din po ito para sa inyo. Madami pong tanim na prutas, madami pong pine tree at maganda po yung location. So ilang kilometers lang po ito sa pinaka pusod ng Tagaytay. Nandito ka sa loob ng property, hindi mo bali yung bahay nito mga ka-farmland ay dalawa po yun. Isa pong 415 square meter at isa pong 100 square meter na floor area. So pag naandito ka, hindi mo po iisipin na nasa syudad ka. Kasi po, ayan o, puros puno. Yun lang, maririnig mo lang is yung mga ugong ng sasakyan. Kasi po, andyan lang, doon sa Bukana, nandun lang po yung highway. Tapat po ito ng hardware, ng iba po pong mga establishment. So, napakalapit niya sa lahat. Kaya, ang ganda po nitong property na ito, ang presyo naman po nito mga ka-farmland ay 120 million, pero lagi ko nga pong sinasabi about po sa presyo, ang owner lang po yung makakapag-decide tungkol dyan. So alam ko po na madami pong magko-comment na ang mahal-mahal, ganito, ganyan. Kasi po yun po yung gusto ng may-ari ng lupa. So iginagalang lang po natin yung presyo ng may-ari. Ito naman po kasi ay nasa city na po, kung saan madami na pong development, magandang location, mataas, walang baha. Ito po ay kompleto na, may bahay, may tubig. Malakas ang signal ng cellphone at internet connection. So, kung makikita nyo, madami pong fruit bearing, madaming prutas. So, nakaka-relax po dito. Stress free. Meron din pong buko. Ang mga mangustin po pati namumunga na po. Yan. Yan po yung bakod. May mga mangga. At yan po ang patunay. Presko ng hangin. At ito po yung avocado. Dami niyang bunga kahit payat ang puno.
Ayan ang durian. Ito na pala siya. Yung palang kada isang bilog. Pag lumaki, ganyan na. Papakita ko po sa inyo yung kada isang bilog. Eh, yun pala yung nagiging bunga na. Ito. Ayan po. Oh. Yung pinakita ko sa inyo, ito pala, ayan, pag lumaki na siya, siya yung nagiging pinakabunga. Yan yung nagkakaroon ng tusok-tusok. So, pag nagtuloy siya, madami. Pero minsan kasi natitira pa isa-isa lang. So, yan po yung boundary. Presko ng hangin. Ganda ng property. Paano mga farmland, hanggang dito na lang po ang aming video. Inuulit ko, nandito po kami sa Amadeo, Cavite po. Ito po ay malapit po sa Tagaytay at along National Highway po ang property. 15,484 square meter. May bahay, third floor po yung isang bahay. Yung pong floor area niya ay 415 square meters po at yung pong isang bahay ay 100 square meters. So, madami pong pine tree. Titulado po, clean title po ito. Maganda pong gawing business or resort or kung ano man ang gustong gawin dito sa farm. Ito po ay madami pong tanim, madami pong fruit bearing trees. 120 million po ang presyo ng may-ari ng lupa. Kalapit po ito ng isa pong subdivision. So yan, may exclusive subdivision po dyan. At ayan po yung pinaka-property, libot po ng bakod na pader. So, flat and slope ang property. Napakaganda pong i-develop. Bye-bye!